people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. So, happy blessed Sunday sa atin lahat ng bonggang-bongga. So, ang saya lang, no? Ang bilis ng araw. At this coming Saturday nga, nako, kaabang-abang ang mga magiging kandidata nga dito sa Miss Grand Philippines. Are you excited? So, yon. So, abangan natin yan. And then, of course, bago ang lahat, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, at saka sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat, guys. At saka syempre, sa solid na Mama Sam dyan, na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat, guys, sa inyong lahat. Kaya, shoutout naman tayo sa mga ilan nating kaibigan na lagi nandirito. Kay Claire Ingles, Dave Velasquez, Lara High 5K, Mads Vlad, Russell 26, Ronald Cueva, Cesar Año-Nuevo, Bobby Rodriguez, Yaya Muhammad, Rosario Balendres, Victor Michael Tanada. Maraming salamat po sa inyo lahat. Syempre nandiyan din si Dr. Glenn Pascual, Marilyn Lagsa, Jervin and Carlo Magad. Thank you. Bren Baluyot. Syempre nandiyan din si Miriam Milanes, Melinda Martinez. Maraming salamat at saka si kay Chibibo. Ayun. Syempre hindi natin makakalimutan si Ronald Cuevas, Ronald Davis, Victor Michael Tanada. Ayan, lagi yan nandito. Si Barbet Elizalde, Snake Gem, and then James Velasquez. Ayun, thank you po. At saka syempre, Madam Henrietta Solidad and Madam Jenaline Napaton, Attorney Cornelo Dilag, at saka si Maverick. At saka syempre, si Christine Ann Perez na lagi nagmamaganda. Kay Arpen, thank you so much. At saka kay Madam Catherine Kane. Ngayong araw na to, oh my gosh, talaga namang marami tayong hatid na chika at talagang magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, wag na natin patagalin ang ating mga chika dahil para sa una natin chika, pambato ng Thailand sa supranational, meron na. Ito ay wala nang iba kundi si Michelle Berman. Ayan. So, galing siya sa Miss Grand Peep Runner-up. Okay. So, naloka ako kasi, di bang alam ko, ayaw ni Mr. Nawat ng supranational. Tapos, ngayon, magpapadala siya ng candidates from Miss Grand Thailand. Di ba? Parang dito niya na pinagbubunot yung mga candidates niya na para ilalaban nga sa supranational. Ang alam ko, under to by Amanda Obdam, na parang kinausap niya si Mr. Nawat na magbigay ng candidates sa kanya. Ganon! Kaya nakakaloka, windang ako, bigla silang may representative na sa supranational. Kahapon sabi ko, sino kaya ipapadala ng Thailand? May appointee kaya sila or may pageant kaya sila? Tapos biglang, eto na. First time ng Thailand na mag-appoint ng bagong kandidata nila para sa Miss Supranational dahil wala silang pageant this year. So, first time din na wala silang pageant pero hindi sila umuurong sa laban nila sa supranational dahil meron na silang candidates. Hindi ko alam kung sino ang ipapadala nila sa Mr. Pero sure na sure ako na si Michelle Berman ang ipapadala nila for Miss Supranational. So, ang tanong nun lahat, umarangkada kaya to ng bonggang-bongga? So, let's see. Diba? So, yan. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Supranational Mama Sam, sa 16th year ng Supranational, magtatapat si Miss Tara Valencia, si Pestra ng Indonesia, at saka si Michelle Berman ng Thailand. So, tingin mo, Mama Sam, sino ang kakabog ang ganda sa kanila? Actually, yung sa Indonesia, hindi ko makikita na lalaban pa to ng bonggang-bongga kasi parang feeling ko hindi naman sila magba-back to back.
But nakikita ko na malakas ang laban ni Tara Valencia at saka ni Thailand. Ayan, so sila yung tutukan natin ngayon kasi lalo na yung Thailand, ang ganda ng candidates nila. So nakita ko na yan sa personal, sobrang grabe ang beauty na meron siya. At ayan nga, so inaabangan natin kung anong magiging eksena nila. Galing siya sa Miss Grand, so ibig sabihin, kabudgera ang bakla. At ito yung kandidata na palaban din sa Miss Grand. But tignan natin kung ano ang ibubugan niya sa laban ni Tara Valencia. Kasi si Tara Valencia, alam na ninyo, iba din umeksena to at umora. So, pagdating sa styling, hindi yan magpapakabog. So, parang feeling ko well-prepared naman dyan si Tara Valencia. But tignan natin, masyado pang maaga. Pag nakita na natin silang lahat, doon natin malalaman kung sino nga ba ang kakabog at kung sino nga ba ang makaka-eksena ng bonggang-bongga. Kaya good luck sa kanilang tatlo, di ba? So, Thailand, Indonesia, and Philippines. So, di ba? So, nakaka-excite yan. Pero ito rin, nakaka-excite din ang laban ng mga kandidata ng Southeast Asia sa Miss Aura International. Dahil ang pambato ng Indonesia, Philippines, Thailand ay umaarangkada ng bonggang-bongga. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay good luck. Good luck sa kanila. So parang feeling ko yung spotlight nakuha to ni Philippines dahil si Philippines naman, nakita naman ninyo, Diyos ko, maarangkada, nakita nyo yung national costume niya. My gosh, ang ganda, nakakaloka. Nakakaloka, another Krishna, di ba? Krishna naman siya, na talagang Krisha, another Krisha, di ba? Ang umaarangkada ng bonggang-bongga. So, para sa akin, iba yung ipinapakita ni Miss Philippines, well-prepared talaga sa competition. At my gosh, talagang lumalaban ng todo-todo. So, parang feeling ko, yes, nakuha niya yung spotlight. And then, followed by Indonesia. Si Indonesia, Diyos ko, palaban din. Ayaw din magpakabog. At saka yung beauty ni Thailand. Pero parang feeling ko sa Indonesia and Thailand, Philippines, si Philippines yung umaangat. At ang ganda, no, para siya si MJ Lastimosa, nung kapayatan pa ni MJ Lastimosa noon, na medyo bata-bata pa siya. Ay, nako, winner. Winner yung eksena, winner yung galawan. Kaya, sabi ko, excited talaga ako. So, yon. Kaya, good luck. Tingnan natin. Pero parang feeling ko, ang lakas ni Miss Aura Philippines na para sa corona ng Miss Aura International. So, parang feeling ko siya makakakuha ng corona dito. But, tingnan natin. Kasi, sa swimsuit, nakapasok si Miss Philippines, di ba? Siya yung, isa siya sa mga talagang napili. And then, pagdating naman, si Indonesia din at Thailand, sa Thailand pala. Pagdating naman sa Q&A, top 12, ando doon din si Philippines. So, maganda yung laro ni Philippines. Sa national costume, napili din siya. Ang ganda ng national costume ni Philippines. Kaya sabi ko, ay nako, lumalaban talaga si Philippines. Kung hindi runners-up yan, title yan. So, believe me. At para naman sa sumunod na chika, Angelica Lopez, sasalang kaya sa Miss Grand ngayong taon na to? Yes, marami nagsasabi na si Angelica dapat sumali sa Miss Grand Philippines kasi nga ang galawan niya ay pang Miss Grand Philippines talaga. So ako naman, kung ako tatanungin mo, bakit hindi? Maganda naman si Angelica. Si Angelica galing siya sa Miss International dahil naging binibining Pilipinas International natin siya last year. And tignan natin kung sasali kasi wala pa akong nararamdaman about her. Pero kung sasali man siya, magiging maganda ang laban sa Miss Grand kasi syempre andyan siya. At tingnan natin kung ano yung mararating niya. Para sa akin pwede siyang maging Miss Grand Philippines or pwede siyang maging Reyna Hispano-Americana. Pero sabi nila, mama, pag dinala mo naman siya sa Reyna Hispano-Americana, parang downgrade naman yun. Hindi downgrade yun, hamon yun sa kanya. And then, tignan natin kung ano magiging eksena niya. So, I'm so excited for her. So, laban lang Philippines. Diba? So, yun. So, kaabang-abang at talagang parang feeling ko, oh my gosh, kakabog yan ng bonggang-bongga sa Miss Grand. Kung sakalin sasali siya. At yun yung abangan natin. And then, para naman sa sumunod natin, chika, speaking of Miss Grand, eto nga, my gosh, si Maring Michelle Arceo. Oh, may bagong pasabog. Oh,
pak. O, di ba? Ang ganda-ganda ng lola mo at umeeksena talaga ng bonggang-bongga sa kanyang bagong nilabas na video. So, ang sabi nung iba, Mama Sam, tingin mo, magbabalik kaya si Michelle Arceo dito sa Miss Grand Philippines? Oo, ayan yung mga tanong nila. Alam niyo, sa totoo lang, yung nakita ko yung video na to, sabi ko, ala, palaban ang Michelle Arceo, mukhang umeeksena at mukhang lumalaban. So, tingnan natin, abangan natin sa Sunday, sa Saturday, kung makikita natin ang Michelle Arceo at tingnan natin kung ano nga ba ang magiging eksena niya dito sa Miss Grand Philippines. Kung siya nga ba ay magiging officially candidate, yan ang abangan natin. Pero sa nilabas niyang video, parang ito na nga ba yung pahiwatig niya na magmi-Miss Grand siya. So, yun. So, tignan natin. At winner yung eksena niya dito. Sobrang natuwa ako. Alam naman natin na sobrang ganda talaga ng batang to. Sa personal, nakita ko tong ganda-ganda. Nakakaloka yung beauty. And let's see. Di ba? Kung si Michelle Arceo, in fairness sa kanya, lagi yung napapasama sa mga laban niya sa top 5 sa international pageant. Yung lumaban siya ng Miss Environment, nag-first runner-up siya. Tapos yung lumaban siya ng Reina Hispano-Americana, ayun, nagustuhan ko siya doon. Nag-second runner-up siya. So, tingnan natin dito sa Miss Grand, kung sakaling siya ang mananalo, baka corona na. Charot. So, yun. So, abangan natin. Kasi, syempre, di ba, may ganda at talino naman talaga si Michelle Arceo. Dapat ngayon, during ng time nila noong lumalaban siya noon with Nikki Dimora at saka Harleen Budol, di ba? Dapat siya na yung ginawang Miss Grand. Bakit hindi pa tayo na El Tocuyo nung time na yon? Sa totoo lang. So, pero tingnan natin ngayon kung ano yung bago niyang i-offer sa atin at kung ano ang ipapakita niya sa magiging laban niya kung sakaling sasali nga siya sa Miss Grand Philippines. Ayan! Are you excited, guys? Kasi ako, yes, sobrang excited for her. And looking forward ako dyan. And then, para naman sa sumunod na chika, pambato natin sa Mr. International na si Kurt Bondat. Mama Sam, tingin mo, aariba ba to? Ay nako, nakakalokang. Gwapo-gwapo ni Kurt. Lagi na lang siyang nakabrief sa mga nakikita akong photos niya. So wala na, hindi ko na siya nakitang nakapantalon. Lagi siyang nakahubad, lagi siyang nakabrief. So gusto ko na lang hubarin niya na lahat, wag nang magtago para magkalabasan ng laki. Charot! So, yan. Anyway, so, yes, parang feeling ko malakas yung laban niya sa Mr. International. Kasi, napakagwapo ni Kurt at alam naman natin na isa yan sa mga gusto ng mga Thai, di ba? So, yan. So, parang feeling ko magpe-penetrate yan dito. Depende sa laro niya, depende sa game plan niya, pero malakas ang laban niya. And possibility talaga na mag-title yan ng Mr. International ngayong taon na to. So, Kurt, wag masyadong hubad na hubad. Charot! So, yun. So, wag masyadong pabitin. Lagi na lang pabitin eh. So, tingnan natin. I'm so excited sa magiging eksena niya. But, tingnan natin kung excited din si Christine Ann. Diba? So, baliw na baliw dyan si Christine Ann Perez eh. So, para naman sa sumunod natin, chika, Road to the Miss Cosmo na nga ba itong si Theo ng dating Miss Grand. Miss Grand second runner-up. So, excited ba kayo na makita siya para sa Miss Cosmo? Why not? Kung kaya niyang lumaban at kaya niyang manalo sa Miss Cosmo Myanmar, di ba? So, nakikita ko naman na magaling naman yung ipinakita at ipinamalas niyang performance noong during Miss Grand. At parang feeling ko kung nakakabog sila sa Miss Grand, so kaya nilang gawin ang paingay at pasabog sa Miss Cosmo. At pwede nilang magamit yung eksena nila noon para makuha nila yung simpatsya ng laban nila dito sa Miss Cosmo, di ba? So, pag nagkataon, makakatapat niya si Chelsea Fernandez from the Philippines. So, I'm so excited. Alam naman natin na pang-Cosmo din naman talaga yung mga atake nila at pang-Cosmo din yung mga paandar nila. So, parang feeling ko, mas pag-uusapan sila doon ng bonggang-bongga. Go, go, go! So, yan. So, go, go, go and fight, fight, fight. Love, love, love. Sabi ng ganon. So, laban lang. Kaya ninyo yan. Di ba? So, nakakaloka. Tumbling naman ako doon. Anyway, good luck.
At ito ang sumunod natin, chika. Mama Sam, tingin mo dapat bang magbalik si Patch magtanong sa Miss Universe Philippines? So, dati siyang binibining Pilipinas International, di ba? So, yun nga, isa to sa mga hinihintay. So, sabing ganon, sana daw next year daw ay lumaban daw si Patch magtanong sa Miss Universe Philippines. Alam niyo ko akong tatanungin ninyo, parang feeling ko, wag na. Nananahimik na si Maring Patch, di ba? So parang feeling ko okay lang sa kanya na na dati nang manatili ng binibining Pilipinas International. Kasi di ba nag-asawa na to, patahimikin natin yung buhay nila. Wag na nating paguluhin. So tama na nandiyan lang siya sa sa kung ano man yung ginagawa niya. Wag niyo nang bulabugin. Pero kung gusto niya sumali, edi dagdag excitement yan. Pero hindi ko alam kung feel pa niya bang sumali. Si Patch magtanong, nakaka-miss. Yan. So looking forward. Pero kung ako tatanungin ninyo, parang feeling ko wag na. Kayo ba? Gusto pa ba ninyo makita si Patch magtanong one more time sa Miss Universe Philippines? I-comment below ninyo yan para malaman natin yung pulso ng bayan. Di ba? And then, para naman sa sumunod na chika, Krishna Gravides, ayaw magpakabog sa Miss World. Ayan na nga, Diyos ko talagang umaarangkada. So maraming natuwang Pilipino sa pagkakapasok ni Krishna dito sa top 32 ng sports challenge nila yesterday. At kahit ako natuwa ako, my gosh, ang galing mo, Krishna. Di ba? So, in fairness kay Krishna, talagang dito, masasabi ko, ay, nako, well prepared ang lola mo. At kaya niyang umarangkada. At nako, mukhang nangangamoy na ang second crown para sa ating bansa. So, hindi imposible na manalo si Krishna dahil may laban naman ang lola mo. May ganda, may height, may talino, lahat, everything. So, let's see. Di ba? Kung mananalo tayo, di everybody's happy. Kung hindi naman, okay lang yon. Pero tingin nyo ba, makakalusot si Krishna sa top 40 ng Miss World? Ako tingin ko, yes, makakalusot yan. So, punta tayo doon sa top 20. Tingin nyo, kaya ni Krishna mag-top 5 sa Miss World? Ako tingin ko, yes. So, yung top 10, yung top 40, di ba, top 10, tapos top 5, so parang feeling ko magiging madali sa kanya yan. Pero yung top 2, ayan yung abangan natin. Sana isa siya talaga sa pinakamalakas pagdating sa Asia. And wish all the best para kay Krishna Gravides. Pero ikaw, tingin mo, sa ranking ngayon na nakikita mo, kaya ba ni Krishna talaga sa top 40? Kaya niya mag-top 5? Sa top 10? Sa top 5? Sa top 2? Hanggang sa dulo. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon. So, syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.